Bago pa man sumilip ang araw sa silangan, gising na si Mang Chris. Sa maliit nilang barong-barong sa dulo ng eskinita, maririnig ang mahinang kalansing ng mga lata at kaldero. Tahimik siyang kumikilos upang hindi magising ang kanyang pamilya. Sanay na siya sa ganitong oras. Oras ng paghahanda, oras ng pangarap. Isinuot niya ang kanyang kupas na kamiseta at kinargahan ng balikat ng mahabang tungkod na may 2 balde ng taho. Mabigat, oo. Pero mas mabigat pa rin ang responsibilidad na pasan niya bilang isang ama. Sa bawat hakbang papalabas ng bahay, dala niya hindi lamang ang taho, kung hindi ang pag-asang balang araw. Hindi na kailangang maranasan ng kanyang mga anak ang hirap na dinanas niya. Sa loob ng bahay, nagising si Aling Ising. Tahimik niyang pinanood ang asawa habang papalabas. May pagkaalala sa kanyang mga mata, ngunit mas nangingibabaw ang paghanga. "Mag-iingat ka ha?" Mahinang sambit niya. Ngumiti lamang si Mang Chris at tumango. Hindi na kailangang magsalita pa. Alam na nilang dalawa kung bakit kailangan niyang maglakad araw-araw, umulan man o umaraw. Ang 2 anak nilang sina Ivan at Paula ay mahimbing pang natutulog. Si Ivan ang panganay, kumuha ng arkitektura. Isang kursong puno ng puyat, drawing at gastusin. Samantalang si Paula naman ay nasa nursing. Araw-araw na humaharap sa pagod, pressure, at mahabang oras ng pag-aaral. Kapwa mabibigat na kurso. Kapwa nangangailangan ng pera at tibay ng loob. Habang naglalakad si Mang Chris sa madilim na kalsada, sumisigaw siya ng pamilyar na tawag. "Taho! Taho!" Ang tinig niyang iyon ay tila bahagi na ng umaga ng kanilang lugar. May mga batang lumalabas, may mga nanay na may hawak na baso, at may mga matang nakatingin. Ang ilan ay may ngiti, ang iba'y may pangmamaliit. Hindi lingid kay Mang Chris ang mga bulong-bulungan. Alam niyang may mga taong nagtatanong kung hanggang saan daw siya dadalhin ng pagtitinda ng taho. Alam niyang may mga nagdududa kung kaya ba talaga niyang mapagtapos ang 2 anak sa kolehiyo. Ngunit sa halip na masaktan, ginagawa niyang lakas ang bawat salitang iyon. Sa bawat basong kanyang pinupuno ng mainit na taho, iniisip niya ang araw na makikita niyang nakatoga sina Ivan at Paula. Sa bawat bariyang kanyang kinikita, may nakadikit na pangarap. Hindi man siya nakapagtapos ng pag-aaral, alam niyang ang kaalaman at sipag ay hindi lamang natututunan sa paaralan. Pagbalik niya sa bahay sa tanghali, pawis na pawis at pagod na pagod, sinalubong siya ng ngiti ng kanyang pamilya. Doon niya muling naramdaman ang dahilan ng lahat. Sa simpleng buhay na puno ng pagsubok, isang ama ang patuloy na lumalaban, hindi para sa sarili, kung hindi para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Hindi lingid sa kaalaman ni Mang Chris na hindi lahat ng nakaririnig ng kanyang sigaw na "Taho!" ay may kasamang ngiti. Sa bawat pag-ikot niya sa kanilang lugar, may mga matang sumusukat sa kanya. May mga labi na pabulong na umuusga. Sa totoo lang ay mas masakit pa minsan ang mga salitang iyon kesa sa bigat ng buhat niyang taho araw-araw. Isa na rito si Aling Flor, ang tsismosang tagawalis ng kanilang kalsada. Tuwing umaga, habang hawak ang kanyang walis at kunwari abala sa paglilinis, palihim niyang sinusundan ng tingin si Mang Chris. "Ay nako!" madalas niyang sambit sa mga kapitbahay. "Pagtataho lang pero ang tataas ng pangarap. 2 anak pa raw ang pinag-aaral sa kolehiyo. Piruin niyo yun? Hindi ba nangangarap ng gising yung taong yan?" Sabay iling ng ulo na parabang alam na niya ang lahat ng mangyayari sa buhay ng iba.
Isa pang asa ng uhusga sa kanya ay si Domeng, ang sika sa lugar na halos palaging lasing. Tuwing madadaanan si Mang Chris, tatawa ito ng malakas. "Hoy, Chris!" Sigaw niya minsan. "Hanggang kailan ka na lang ba magtataho ha? Arkitekto at nurse? Baka masunog lang yung pangarap mo ha." Palakpak at halakhakang kasunod, habang ang ilang tambay ay nakikisabay din. Hindi dahil naniniwala sila, kung hindi dahil mas madaling makitawa kaysa umunawa. Tahimik lamang si Mang Chris. Hindi siya sumasagot sa mga ito. Hindi siya pumapatol. Sanay na siyang lunukin ng sakit kasama ng pagod. Para sa kanya, hindi niya susukat ang pagkatao sa ingay ng bibig ng iba. Mas mahalaga ang bawat hakbang na inilalapit siya sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ngunit kahit gaano siya katatag, may mga gabing nadudurog rin ang kanyang loob. Sa hapagkainan, habang sabay-sabay silang kumakain ng simpleng ulam, napapansin ni Aling Ising ang lungkot sa mga mata ng kanyang asawa. "May umalipusta na naman ba sa'yo, mahal?" Maingat niyang tanong. Napabuntong hilinga si Mang Chris. Pagkatapos ay ngumiti. Wala yun. Huwag mo nang isipin," sagot niya, kahit alam nilang pareho na may bigat ang katahimikan. Naririnig din ni na Ivan at Paula ang mga bulong-bulungan na iyon. Minsan, may kaklase si Ivan na nagtanong kung ano raw ba ang trabaho ng kanyang ama. Nang sabihin niyang magtataho ito, may kasunod na katahimikan at pilit na ngiti. Si Paula naman ay minsang napaiyak sa dorm nang marinig ang komentong, "Puti pa yung iba may kaya. Pero yung isa dyan, pinubuhay lang sa pagtataho." Ngunit sa halip na sumuko, mas pinili nilang magsika para sa kanilang ama. Isang hapon, dadatnan ni Mang Chris si Aling Flor na muling nagchichismis. Saglit siyang huminto, tumingin at ngumiti. Walang galit, walang yabang. Sa isip niya, darating din ang araw na ang mga salitang iyon ay matutunaw. Kaya ng taho kapag naharap na sa init ng katotohanan. Sa mundong puno ng panghusga, patuloy na naglalakad si Mang Chris. Hindi niya kayang pigilin ang bibig ng iba, pero kaya niyang patunayan na ang marangal na trabaho, kapag sinabayan ng tiyaga at pagmamahal, ay kayang maghatid ng pangarap hanggang dulo. Dumating ang panahong tila nagsabuatan ang mundo upang subukin ang tatag ni Mang Chris. May mga araw na hindi sumisikat ang araw, kung hindi ulan ang bumubungad sa kanyang paglalako. Basa ang kalsada, madulas ang hakbang, at mas mabigat ang pasan niyang taho. Ngunit kahit nanginginig sa lamig ang kanyang mga kamay, hindi siya humihinto. Para sa kanya, ang ulan ay hindi hadlang. Isa lamang itong paalala na kailangang magsumikap. May mga gabing halos hindi na siya makauwi kaagad. Kapag may natitirang taho, patuloy siyang naglalakad kahit madilim na ang paligid. Minsan, ang ilaw ng poste na lamang ang kanyang gabay. At ang pagod ay parang kumakapit na sa kanyang mga paa. May mga pagkakataong sumasakit ang kanyang likod at namamanhid ang kanyang balikat. Ngunit sa bawat pag-ungol ng katawan, mas umiintig ang kanyang panalangin. "Panginoon, bigyan mo pa po ako ng lakas." Sa bahay, hinihintay siya ni Aling Ising kahit hating gabi na. Mainit na kape at tahimik na pag-aalala ang laging nakahanda. "Bukas ka na lang sana magtrabaho, Chris," minsan niyang pakiusap. Ngunit iling lamang ang sagot ng lalaki. "Habang kaya pa, Ising. Para kina Ivan at Paula," mahina niyang tugon. Hindi rin madali ang buhay ng kanilang mga anak. Si Ivan, sa kursong arkitektura, ay madalas abutan ng madaling araw sa paggawa ng plates. May mga gabing napapahinto siya. Nakatitig sa papel, iniisip kung sapat ba ang kanyang ginagawa. May mga proyektong nangangailangan ng pera,
materials, printing, at pamasahe. Ilang beses siyang nakaramdam ng hiya tuwing humihingi ng dagdag na baon sa ama. Si Paula naman ay nilalamon ng pagod sa nursing. Maagang pumapasok, gabi kong umuwi, at puno ng kaba sa bawat exam at duty. May mga gabing umiiyak siya sa tahimik na sulok ng kanilang kwarto. Tinatanong ang sarili kung kakayanin pa ba niya. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang kanyang ama, basang-basa sa ulan, pagod ngunit hindi sumusuko, napupunasan niya ang luha at muling bumabangon. Isang gabi, nadatnan ni Mang Chris ang dalawang anak na gising pa. Tahimik siyang naupo sa tabi nila. "Kung nahihirapan kayo mga anak, pwede kayong magpahinga," marahan niyang sabi. Sabay-sabay silang umiling. "Kayo nga po, Itay. Hindi po kayo sumusuko," sagot ni Ivan. "Kami pa kaya, Itay?" Dagdag naman ni Paula. May ngiting pilit ngunit puno ng tapang. Sa sandaling iyon, ramdam ni Mang Chris ang bigat at ganda ng kanyang sakripisyo. Hindi man siya mayaman, mayaman naman siya sa dahilan para magpatuloy. Umulan man o umaraw, mapagod man o masaktan, alam niyang bawat hakbang niya sa kalsada ay hakbang rin papalapit sa pangarap ng kanyang pamilya. Habang papalapit ang huling taon ni na Ivan at Paula sa kolehiyo, mas lalo ring bumibigat ang pagsubok na kinakaharap ng kanilang pamilya. Tumating ang panahong halos hindi na magkasya ang kinikita ni Mang Chris sa araw-araw na gastusin. May bayarin sa eskwela, proyekto, libro, pamasahe at pagkain. May mga gabing binibilang ni Aling Ising ang natitirang pera. Tahimik na nagdarasal na sana'y umabot hanggang sa susunod na araw. Isang gabi, umuwi si Ivan na tila pasan ng buong mundo. Hawak niya ang ilang malalaking drawing plates. Gusot at may bahid ng pagod ang kanyang mukha. "Tay," mahina niyang sabi, "baka pwede muna akong huminto next sem?" Napatingin si Mang Chris sa anak, parang may humigpit sa kanyang dibdib. Bakit anak?" tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. "Malaki na po kasi ang gastos. Ayokong mahirapan kayo ni nanay," sagot ni Ivan. Pilit na pinipigilan ng luha. Tahimik si Mang Chris. Ilang segundo ring tila huminto ang oras. Pagkatapos, marahan niyang inilapag ang baso ng tubig at tumayo. "Anak," wika niya, "mas mahirap para sa akin na makita kang sumuko kesa magbuhat ng taho araw-araw." Kinabukasan, mas maaga pang gumising si Mang Chris. Mas mahaba ang nilakad niya. Mas maraming eskinita ang pinasok. Mas maraming pagsigaw ng taho. Kahit masakit ang kanyang katawan, pinilit niyang ngumiti sa bawat suki. Sa isip niya, bawat basong mabebenta ay isang hakbang palayo sa pag-uurong ng pangarap ng kanyang anak. Si Paula naman ay halos hindi na matulog dahil sa sunod-sunod na duty at exam. Isang gabi, hindi niya na napigilan ang sarili at umiyak sa bisig ng ina. "Ma, pagod na po ako," hikbi niya. Hinaplos ni Aling Ising ang buhok ng anak. "Pagod rin ang tatay mo, anak," sagot niya. "Pero hindi siya sumusuko para sa inyo. At hindi rin tayo susuko." Isang gabi ay umuwi si Mang Chris na halos hindi na makatayo sa pagod. Nanginginig ang kanyang tuhod at masakit ang kanyang likod. Napansin niyo ni Aling Ising. "Chris, hanggang kailan mo kakayanin to?" tanong niya. Umupo si Mang Chris at napatingala. "Hanggang makapagtapos sila," sagot niya. May luha sa gilid ng mata. "Kahit maubos ako, basta't mabuo ang pangarap ng mga anak ko." Sa gitna ng hirap at luha, may unti-unting liwanag na sumisilip. Nakapasa si Ivan sa mahirap na subject at si Paula ay patuloy na umaangat sa kanyang mga exam. Hindi pa tapos ang laban, ngunit ramdam nilang papalapit na ang tagumpay. Sa likod ng bawat pagod na araw, may luha mang tumutulo. Mas pinili ni Mang Chris na maniwala
dahil alam niyang ang bawat luha ay may kapalit ng ngiti at ang bawat sakripisyo ay may bunga sa tamang panahon. Hanggang sa dumating na nga ang araw na matagal nang pinakahihintay ni Mang Chris at ng buong pamilya. Ito ay ang araw na ilang beses niyang iniisip habang naglalakad sa ilalim ng araw at ulan. Ang araw na paulit-ulit niyang ipinagdarasal sa katahimikan ng gabi. Ito ay walang iba kung hindi ang graduation day ni na Ivan at Paula. Maaga silang gumising ng araw na yon. Si Aling Ising ay abala sa pagpaplantsa ng nag-iisang descending damit ni Mang Chris. Kupas man, ngunit malinis at maayos. Paulit-ulit na tinitingnan ni Mang Chris ang salamin, hindi dahil sa kanyang itsura. Kung hindi dahil tila hindi siya makapaniwala na narating nila ang sandaling ito. Para bang panaginip lang, mahina niyang sambit. Pagdating nila sa venue, sinalubong sila ng engrandeng lugar. Mga magulang na nakapormal, may bitbit na mamahaling kamera, at may mga sasakyang makikintab sa ilalim ng araw. Saglit na yumuko si Mang Chris, parang nakaramdam siya ng hiya. Ngunit hinawakan ni Aling Ising ang kanyang kamay. "Karapat-dapat tayo dito, mahal," mariin niyang sabi. Lumabas sina Ivan at Paula suot ang toga. Nang makita ni Mang Chris ang kanyang mga anak, parang may humigpit sa kanyang dibdib. Ang mga kamay na dati maliliit at mahina, ngayon ay matatag na humahawak sa diploma. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang luha. Sa gitna ng seremonya, may mga matang biglang napatingin sa kanila. Naroon sina Aling Flor at maging si Domeng. Tahimik na nakaupo sa gilid. Walang halakhak, walang biro. Tanging pagkagulat at hiya ang mababasa sa kanilang mga mukha. Ang dating minamalit na magtataho, ngayon ay magulang ng isang arkitekto at isang nurse. Nang tawagin ang pangalan ni Ivan, napalakas ang palakpak ni Mang Chris. "Yan ang anak ko," bulong niya sa kanyang sarili. May halong luha at ngiti. Nang si Paula naman ang umakyat, halos hindi niya na mapigilan ng hikpi. Ang bawat palakpak ay parang pagtibok ng pusong nagsasabing, sulit ang lahat. Pagkatapos ng programa, nagyakapan ang buong pamilya. Walang marangyang handaan, walang engrandeng selebrasyon, ngunit sapat na ang sandaling iyon. "Tay, Nay," sabi ni Ivan, "kung wala kayo, hindi namin kakayanin." Sumagot naman si Mang Chris, nanginginig ang boses. "Kung wala kayo mga anak, wala ring saysay ang buhay namin, lalo na ang pagtataho ko." Sa araw na yon, hindi lang diploma ang kanilang inuwi. Inuwi nila ang patunay na ang sipag, tiyaga, at ang paniniwala ay kayang talunin ng pangusga. At sa puso ni Mang Chris, alam niyang ito pa lamang ang simula ng mas malawak na kwento ng tagumpay. Akala ng marami pagkatapos makapagtapos ni na Ivan at Paula ay titigil na rin si Mang Chris sa pagtitinda ng taho. Para sa kanila, sapat na raw ang kanyang nagawa. Ngunit para kay Mang Chris, ang taho ay hindi lamang hanap buhay. Ito ay naging bahagi ng kanyang pagkatao at simbolo ng lahat ng aral na natutunan niya sa buhay. Hindi na siya araw-araw naglalako sa kalsada tulad ng dati. Sa halip, unti-unti niyang binago ang takbo ng kanyang maliit na negosyo. Dahil sa ilang ipon na tulong ng kaalaman ni Ivan sa pagdidisenyo, nakapagtayo siya ng simpleng pwesto kung saan siya gumagawa ng taho. Malinis, maayos, at sapat para makapagsupply sa iba. Isa-isang lumapit ang mga taong nais ring kumita ng marangal. Mga kapwa niya dating maglalako. May ilang ding dating walang trabaho. Sa halip na magdamot, tinuruan sila ni Mang Chris. Mula sa paggawa ng taho hanggang sa tamang pakikitungo sa mga suki. "Basta't marangal ang kita, ipagmalaki ninyo," lagi niyang paalala. Sa paglipas ng panahon, si Mang Chris na ang nagsusuplay ng taho sa iba't ibang bahagi ng lugar.
Hindi na siya sumisigaw ng, "Taho!" Hindi na madalas marinig ng mga tao ang kanyang pagsigaw. Ngunit maririnig pa rin ang kanyang pangalan sa usapan ng mga tao. Hindi na bilang paksa ng pangotya, kung hindi bilang halimbawa ng sipag at tiyaga. Napansin ni Aling Flor ang pagbabago. Isang umaga, lumapit siya kay Mang Chris habang naglilinis. Chris? Mahina niyang sabi. Pasensya na sa mga nasabi ko noon, ha? Ngumiti si Mang Chris. Wala yon, Aling Flor. Ang mahalaga, lahat tayo ay may pagkakataong magbago. Napayuko si Aling Flor. Dala ang hiya at paggalang. Maging si Domeng ay nagbago rin. Isang hapon, hindi na ito lasing. Lumapit siya kay Mang Chris. Pwede ba akong magtrabaho, Mang Chris? Tanong niya. Halos hindi makatingin sa mata. Tumango si Mang Chris. Basta tanda kang magsikap, pwedeng-pwede kang magtrabaho. Sagot niya. Sa unang pagkakataon, may liwanag sa mukha ni Domeng. Samantala, sina Ivan at Paula naman ay nagsisimula na rin sa kani-kanilang mga propesyon. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, nananatili ang kanilang paggalang sa kanilang ama. Ikaw ang pundasyon ng lahat, Tay, sabi ni Ivan. Ikaw ang unang nag-alaga sa amin, dagdag ni Paula. Tahimik ang tagumpay ni Mang Chris. Walang yabang, walang panunumbat. Ang dating minamaliit na magtataho ay naging tagapagbigay ng kabuhayan at pag-asa sa iba. Patunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng kita, kung hindi sa dami ng buhay na natulungan mong umangat. Isang hapon, habang papalubog ang araw at unti-unting humuhupa ang ingay sa kanilang lugar, naupo si Mang Chris sa harap ng maliit na pagawaan ng taho. Tahimik niyang pinagmamasta ng mga taong dati minamaliit siya, na ngayon ay abala sa pagtatrabaho. May kanya-kanyang bitbit na balde at may pag-asa sa mga mata. Sa sandaling iyon, napangiti siya, hindi dahil siya'y nagtagumpay sa buhay, kung hindi dahil maraming natutong maniwala sa sarili. Lumapit si Domeng. Hawak ang bagong benta niyang taho. Salamat, Chris, sabi nito. Kung hindi dahil sa'yo baka kung saan na naman ako napadpad. Tinapik ni Mang Chris ang balikat nito. Hindi ako ang dahilan, sagot niya. Ikaw ang pumili na magbago. Sa hindi kalayuan, naroon si Aling Flor. Mas tahimik na ngayon. Mas abala sa paglilinis kesa sa chismis. Minsan, siya na mismo ang nagkikwento sa iba kung papaanong nagsimula si Mang Chris. Huwag kayong manghusga, madalas niyang paalala. Hindi natin alam ang bigat ng tahong pasa ng bawat tao. Dumating sina Ivan at Paula, kapwa nakaayos mula sa trabaho. Sa kanilang mga mukha, mababakas ang pagod, ngunit ibang klaseng pagod. Pagod na may kasamang dignidad at katuparan. Umupo sila sa tabi ng ama. Tay, sabi ni Paula, kapag may pasyente kong nahihirapan, ikaw kaagad ang naiisip ko. Ngumiti si Mang Chris. At kapag may dinidisenyo akong bahay, Tay, dagdag ni Ivan, lagi kong iniisip kung papaano mo kami pinatibay. Tumingala si Mang Chris sa langit. Naalala niya ang mga panahong umuulan habang siya'y naglalakad at naglalako ng taho. Ang mga salitang masasakit pakinggan at ang mga gabing halos wala ng lakas ang kanyang katawan. Ngunit wala ni isa roon ang kanyang pinagsisisihan dahil sa bawat paghihirap may kaakibat na aral. Hindi niya kailanman sinagot ang mga taong humusga sa kanya noon. Hindi niya kailangan. Ang buhay na kanyang binuo ang mismong sagot. Ang taho na dati minamaliit ay naging simbolo ng tiyaga, dangal at pag-asa. Sa huli, natutunan ng buong komunidad ang isang mahalagang katotohanan. Hindi nasusukat ang pangarap sa uri ng trabaho, kung hindi sa lalim ng paniniwala at sipag ng taong nangangarap. Ang marangal na hanap buhay, gaano man ito kasimple sa paningin ng iba,
ay maaaring maging tulay sa pinakamataas na tagumpay. At sa bawat umagang may maririnig na sigaw ng "Taho!" sa kanilang lugar, hindi na ito basta tawag ng paninda. Isa na itong paalala na ang pangarap, kapag kinaluan ng tiyaga, pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos, ay hindi kailanman matutunaw. Sa kwentong ito ay napakarami nating mapupulot na aral. Ang kwento ni Mang Chris ay nagpapaalala sa atin na ang dignidad ng tao ay hindi nasusukat sa uri ng kanyang hanapbuhay, kung hindi sa sipag, katapatan, at pagmamahal na ibinubuhos niya sa kanyang ginagawa. Ang pagiging magtataho ay hindi hadlang upang mangarap at magtagumpay sa buhay, lalo na kung ang layunin ay marangal at ang puso ay matibay. Itinuturo rin ng kwento na huwag maliitin ang pangarap ng iba, sapagkat hindi natin alam ang bigat ng sakripisyong kanilang dinadala. Ang mga salitang mapanghusga ay madaling bigkasin, ngunit ang tiyaga at paninindigan ay nangangailangan ng tapang at pananalig. Higit sa lahat, ipinapakita ng kwento na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang personal na pag-angat, kung hindi ang kakayahang magbigay ng pag-asa at pagkakataon sa kapwa. Tulad ni Mang Chris, ang taong marunong magpatawad, magpakumbaba at magbahagi ay siyang tunay na mayaman, hindi sa pera, kung hindi sa puso at sa aral na iniwan niya sa mundo. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!